hope, no, sana Beyonce, you choose the right path for your future, no? Dahil sa ginawa mong yan, I think, yan na yun. There's no turning back, ika. Medyo nagulat at nalungkot ako na nabigla doon sa narinig ko sa live kagabi ni Kalinga Prab. Doon sa part na, kasi kagabi ko lang narinig yun eh. Yun pala matagal nang nabanggit ni Beyonce na mas pipiliin niya raw si Doc Love kesa kay Kalinga. Medyo nakakalungkot para masabi ni Beyonce yun. And kasi yes, sabihin na natin kung may mga pagkukulang man si Kalinga Prab or ang Kalinga community sa kanila, no, sana naman hindi na ganun magsalita, no? Umalis na lang sana at nagpaalam ng maayos. Okay. So yan po yung ating bibigyan ng reaction at yung naging saloobin din, no, ni Kalinga Prab tungkol sa issue na yan. Na akala ko mag-aayos pa. Mukhang malabo na talaga. Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So, eto na nga po, no, yung nakakalungkot na naging pahayag, no, ni Beyonce na inulit ngayon dito sa live ni Kalinga Prab, no. Kaya pala gano'n na lang yung sinasabi niyang siya ay nagdismaya o nalungkot sa mga pangyayari, na sumama yung loob niya because of that statement, no, na sinabi ni Beyonce. Kasi bakit ka pa, di ba, sumang-ayon na mag-stay sa Kalinga, ganong, di ba, pipiliin mo rin pala si Dr. Love. So, ibig sabihin, habang nagdidebate noon, talagang si Dr. Love na ang pipiliin mo. Nung time na pinamimili, no? Magkakaroon ng pamimili. Di ba? Si Kalinga Prab nga, ayaw niya pa na pamiliin ka eh. Diba? Yun pala, may ganong statement. Hindi ko po alam yun, no? Ngayon ko lang nalaman dito kay Kalinga. So, kung ano man po yun, allow me to play that part. Ito, sa totoo lang po, kaya ako nasaktan. Diba nasa vlog ko? Nasaktan ako kasi, diba may comment si Beyonce doon sa post ni Dr. Love na siya yung pipiliin pa rin ba na ako. Sa totoo lang po, doon po talaga ako nasaktan. Nasaktan ako, pero tahimik lang ako nung mga araw na yun. Hinayaan ko na lang. Kasi, ba't ako nasaktan? Kasi, parang nabaliwala yung mga pinaghirapan ko. No? Ito po, huwag niyo pong i-bash si Beyonce. Gusto ko lang mag-open din po sa inyo. Na naramdaman ko nung mabasa ko yung post na yun. Yung comment ni Beyonce sa... Nabasa niyo po ba yun? Yung sa dulo ay ang pipiliin pa rin niya si Doc Love. Nasaktan talaga ako. Kasi, sa totoo lang, ang mas nakatulong pa kay Doc, si Beyonce. Anong naitulong ni Doc? Naitulong ni Doc. Nailapit sa akin. Pero, si Beyonce, malaki din yung naitulong niya kay Doc. Mas nakatulong pa nga siya kay Doc. Ang daming naipundar ni Doc dahil kay Beyonce. Kaya nasaktan ako, bakit mas pinili niyang, parang mas grabe yung pasasalamat niya kay Doc. Pero sa akin, parang ganun ba? Ano? So, nakakalungkot talaga, no? Oo, kung hindi dahil kay Doc, actually, hindi naman talaga si Doc, ang Doc Love ang scout, di ba? May naka-scout, tapos binigay lang kay Doc Love. Di ba? Kung hindi dahil sa kanila, totoo naman na hindi mapapansin si Beyonce. Pero nung time na siya ay binigay na kay
kalingap, we all know, di ba? Katulad ng mga sinabi ko na before, pag ikaw ay nasa kalingap community, sigurado, may malaki yung chance mo na kumita at makilala. Kasi nga matagal na eh. Kumbaga, bago pa magkaroon ng ibang charity vlogger na si Bal Santos Matubang, na nag-evolve as time goes by. Di ba? So, maganda yung pagkakapackage, maganda yung pagpapakilala. Diba? Kung may utang na loob man si Beyonce kay Dr. La, mas malaki po kay Kalingap. Aminin po natin sa hindi yan. Aminin po natin sa hindi yan. Ha? Naging kasangkapan si Dr. Love para makarating kay Kalingap Rap. Pero ginamit po ninyo si Kalingap Rap para makilala si Beyonce. Tulad ng sinasabi ko, si Kalingap Rap na yan. Diba? So, kahit sino, sasama talaga yung loob. Mas iisipin talaga ni Kalingap Rap na parang mas malaki pa yung naitulong ni Dr. Love kaysa kay Kalingap Rap. Or baka lang masyadong sumama yung loob ni Beyonce dahil kasi nga pinsan ni Kalingap Rap si Edu. No? I hope hindi ganun yung iniisip ni Beyonce, no? And I hope it's not because of the religion also. Okay? Kasi may mga ganyang kwentong lumalabas. Ayun naman, yung magulang ni Hayo. Pero dito po sa ginasasama ng loob or nasaktan si Kalingap Rap, kahit naman sino, no? Kayo yung lumagay sa ganong sitwasyon. Ikaw yung nag-isip, ikaw yung gumawa ng paraan para ikaw makilala. Di ba? Minarket siya ni Kalingap Rap. Sabihin niyo, kumita rin naman siya. Oo naman totoo naman yun. Kaya nga napabahayan Yan naman ay hindi tinatago ni Kalingap Rap. Di ba? Nakikita naman natin lahat yan At siya mismo, hindi niya ginagamit yung utang na loob para pigilan yung isang tao. No? Dahil alam niya, both of them, nag-gain sa love team na yan, sa kasikatan na yan ni Beyonce. Ngayon, kung feeling ni Beyonce na mas aayunan niya si Dr. Love, sana out of respect, hindi niya na sana nilagay yung out of respect kay Kalingap. Sana hinayaan niya na lang na manahimik na siya. At mamili na lang siya. Kasi oras naman na namili siya, di ba? Yun ay isipin ng tao. Okay, mas gusto mo kay Dr. Rather than saying it or showing it to the public na you favor Dr. Love. Di ba? Yan, ano talaga yun? Mabigat sa dibdib. So, maibigin niya kahit pa paano. Ganyan pa tinitake ni Kalingap Rap yan. Yun nga lang, yan na yung para sa akin wala nang balikan. No? If ever something happened to him, to her, sa poder ni Dr. Love, I don't think may magkakaroon pa ng balikan. So nakakalungkot lang para masabi ni Beyonce yan na hindi ko ina-expect. Kasi tingin ko naman sa bata na yan medyo may dunong. Pero siguro nga dahil sa masyado pang bata, dalos-dalos mag-isip dahil nga feeling niya, sabi nga nila, pinapalapa siya sa mga reactors ng Kalingap. So maybe nainis na siya. And parang may katotohanan, no? Yung mga sinasabi ni Dr. Love, ay ni Bal Santos about sa sinasabi niyang nagmamaldita. I hope it's not connected, I hope.
pero nakakasama lang or nakakalungkot lang para masabi ni Beyonce yun. So with this, na sinabi ito ni Kalinga Prab, no, hindi naman po ako nagko-conclude at hindi po ako pumapanig kay Kalinga Prab. Mapapasama po dito si Beyonce. Mapapasama po si Beyonce. Now, if yung pagtutulpo, kung totoo man yun, na nagpatulpo sila, isa pa rin po yun, no, na I don't think na magiging okay pa yung relationship nito. No? Kung totoo pati yan ay nagpapatulpo sila. Sayang na hindi nila pinahalagahan yung kung anong meron sila. So, kay Beyonce, sa mga magulang niya, sana po, no? Napag-isipan ninyo yung mga sinabi ninyo, lalo na si Beyonce, dahil alam naman natin na kung paano siya inalagaan, trinato ni Kalinga Prab, si Kalinga Prab, kung paano nirespeto ni Kalinga Prab yung pamilya. Inulit ko, hindi po ako pumapanig sa Kalinga. Nandoon lang po tayo sa totoo at kung ano po yung pagkakaunawa. So dito, sa mga sinabi ni Kalinga Prab, ang sa akin sana, hindi na nagsalita ng ganun si Beyonce. Sana sinarili na niya lang. Dahil oras naman na mamili siya, yung actions niya, yung magdi-define kung sino yung sinuportahan. Dito, sa nangyaring to, kitang-kita na. So, wala nang i-expect yung tao. Nakakalungkot lang. Dahil si Kalinga Prab yung isa sa major na nagbigay ng, kumbaga, medyo umayos yung buhay niya. Hindi ko naman sinasabi na kasi, hindi naman si Kalinga Prab nagbigay dyan, mga sponsor. Of course, yes. It's a sponsor. No? Pero makikilala ba ng sponsor yan? Kung hindi dahil kay Kalinga Prab? Kung hindi niya yan, binlog? Di ba? Yun lang eh. So hindi niyo pwedeng sabihin na dahil kahit sa sponsor galing yan, si Kalinga Prab pa rin ang gumawa ng paraan para makilala ng mga sponsor. And totoo po yung sinasabi naman ng mga vlogger na yan. No, hindi lang kasi ako po ay hindi lang nakasubaybay kay sa Kalingap community. Nasa Techram din po ako at saka nasa Daddy Frankie. Nagre-reaction din po ako doon. So, pare-pareho po sila niyan. Oo, kumikita sila. Totoo yan. Pero tingnan nyo po yung paano nila binabalik sa mga beneficiary nila yung tulong. No? Kaya nga po napagbabawalan na nasisilip na eh. Lalo na si Daddy Frankie. Because of the support, no, na binibigay ng viewers at ng mga sponsor na ibinabalik naman ni Daddy Frankie. Hindi po yan 90-10, no? Na katulad mo sinasabi ng ibang mga anti sa mga against, no, charity vlogger na 90% sa vlogger, 10% sa mga beneficiary. Hindi po ako naniniwala dyan. No? I don't think so. Siguro sa iba. Pero sa mga katulad nila Daddy Frankie, Techram, Pony Alde, and maybe Kalinga Prab, I don't know that much, pero sa mga sinasabi niya, sa mga paliwanag niya, nakikita ko yung pagiging transparent niya. As of now. Okay? As of now. Pero kay Techram, Pony Alde, and Daddy Frankie, makikita niyo po talaga na it's more than 10% ang ibinabalik nila sa kanilang mga beneficiaries. Okay, so I hope sana Beyonce, you choose the right path for your future, no? Dahil sa ginawa mong yan, I think yan na yun. There's no turning back, ika. Okay? Nulit ko, hindi po ako kumakampi kay Kalinga Prab at wala po akong masamang pinapay sa kanila Dr. Lab at sa kanilang grupo. Ako po yung nagbibigay lamang ng aking reaction base sa aking pagkakataon. Okay? So yun lang po at maraming salamat.